Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang iyong Biblia. Know Your Bible program, hatid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang lesson natin for the month of February 16, the third Sunday of the month of February. Ang ating pong pag-usapan ay pinamagatan kong The Mission Strategy, Apostle Paul's Style. Yung pangangaral ng salita ng Diyos, estilo po ng ating famous na apostol, si Apostol Pablo. Ang ating pong teksto, babasahin natin sa Romans chapter 15 verse 20. Ganito po ang sinasaad sa Romans chapter 15 verse 20 sa English muna, and then later on we will read it in the Filipino version. Sabi ni Apostol Pablo, "Yes, so I have strived to preach the gospel not where Christ was named, lest I should build upon another man's foundation." So yan po sabi ni Apostol Pablo, strive to preach the gospel not where Christ was named, lest I should build upon another man's foundation. Romans chapter 15 verse 20. Sa wikang Pilipino po, ang sabi niya ganito, ang hangad ko'y ipangaral kay Kristo. Pangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Kristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. Yun po sabi niya. So, kung intindihan po natin yung sinasabi ng Apostol Pablo, ang ibig niya pang sabihin dito, gusto niyang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga lugar na hindi pa nakilala si Kristo. In other words, wala pang mga disipulo, mga apostoles na nagpunta ron na nangaral ng Ebanghelyo kung gusto niya. Siya po ang mauuna sa mga lugar na pupunta niya. Yun po yung ideya na sinasabi ni Apostol Pablo dito po sa ating leksyon, Mission Strategy, the Apostle Paul Style, based on the book of Romans chapter 15 verse 20. Now let's go to our introduction. This was Paul's main reason for setting up churches in Syria, Asia Minor, Greece, Cyprus, and other places. So, si Apostol Pablo po, siya po yung nag-pioneer. Siya po yung nanguna sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo at pagtatayo ng mga lokal na iglesia sa luupok na tinatawag nating Syria, Asia Minor, Grecia, Cyprus, at iba pang mga lugar sa Europa noong kapanahonan na yon. He did not establish the church in Rome dahil bago napunta si Apostol Pablo sa Roma, may mga Kristiyano na nandoon sa araw ng Pentecostes sa Jerusalem many years before, at sila po yung nagdala ng Ebanghelyo doon sa Roma. Kaya sabi ni Apostol Pablo dito sa Romans chapter 1 verse 8, bagamat hindi siya mismo ang nagdala ng Ebanghelyo sa Roma sa taong AD 57 Anno Domini, nagsulat siya. Itong sulat niya sa mga Kristiyano sa Roma, your faith is spoken of throughout the world. Roma 1:8. Ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong mundo. Anong ibig sabihin? Kahit hindi pa siya napunta ron, may mga Kristiyano na nauna sa kanya. Kaya sinulatan niya lang para purihin ang mga Kristiyano doon sa Roma. Now, nang si Apostol Pablo po ay naging bilanggo, siya po ay hindi bilanggo dahil siya ay kriminal, kung hindi dahil sa pangangaral niya ng Ebanghelyo, nakalaban niya yung mga Hudyo, at ang mga Hudyo, ginamit nila ang gobyerno o pamahalaan ng Roma para magsumbong, at sinasabi nila na may ibang Diyos daw ito si Pablo, may mga tinuturong laban sa batas ng Hudyo. At nung siya ay nabilanggo sa Roma, taong Anno Domini 6062, sinulatan niya ang mga Kristiyano sa Colossus
Colossus po, parte po ito ng tinatawag nating Asia Minor. At doon, nangaral si Pablo. At after so many years, sumulat siya doon sa iglesia at sinabi niya ganito, "The gospel that you heard has been proclaimed to every creature under heaven." Ang ebanghelyo na narinig ninyo ay ipinangaral na sa bawat tao sa mundong ito o sa mundong yon. In other words, halos lahat, o sabi muna nating lahat, ay nakarinig na ng ebanghelyo ayon sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 1, 23. So, of course, alam natin, kung pag-aaral na natin yung Book of Acts, Aklat ng mga Gawa, si Apostol Pablo po ang nagtatag ng maraming iglesia sa Europa, sa Asia Minor, Grisya. At of course, later on gusto niya pumunta sa Espanya. Now, sa pag-aaral natin umagang ito mga kaibigan at mga kapatid, 4 po na parte ng leksyon ang ating bibigyan ng pansin para naman maliwanagan tayo sa strategy, o masasabi nating technique of the Apostle Paul in preaching the gospel, especially in places na wala pang napuntang mga ebanghelista, mga disipulo, mga apostoles. So let's study number 1. The gospel of Christ was first preached to the Jews. Ang ebanghelyo ay dapat ipangaral muna sa mga Hudyo. Pangalawa, the gospel of Christ to the Gentiles, nang hindi tinanggap ng mga Hudyo. In general, hindi naman lahat. Ang ebanghelyo ni Kristo, si Apostol Pablo po ay pumunta sa mga hintil. Pag sinabi nating hintil, yung mga taong hindi Hudyo, pwede silang Griego, pwede silang taga-Asya, pwede silang mga taga-Ehipto at iba pang mga lugar. Pero in general, people who were not Jews during those times were called Gentiles in general. Okay, let's also notice that Paul did not only preach the gospel, he also established house churches. Ano pong ibig sabihin ng house churches? Ang iglesia, noong mga panahon na yon, wala pa pong malalaking katedral, malalaking gusali para sa mga simbahan. So nagkaroon po sila ng tinatawag nating house churches. Iglesia na nagtitipon sa mga pamamahay ng mga kapatiran. And of course, number 4, the last part of our lesson, churches edified, elders appointed. Alright, so anong ginawa ni Apostol Pablo? Nung na-establish na yung mga iglesia sa buong Europa, buong Asia at iba pang lugar, nagtalaga po siya ng mga elders o yung mga tinatawag nating bishops or presbyters. In other words, he set up leaders in every local congregation at pinalakas niya ang mga miyembro ng iglesia ng Panginoon sa buong Europa, buong Asia at kung saan man siya nakarating nung panahon na yon. So we are studying this morning, brothers and sisters, the strategy of the Apostle Paul in mission work or mission strategy, the style of the Apostle Paul based on the book of Romans chapter 15 verse 20. Now let's go to our discussion. Ang utos ng Panginoon Diyos, the gospel should be first preached to the Jews. Ang ebanghelyo ay dapat ipangaral muna sa mga Hudyo. Of course, bakit kaya? Well, the Israelites, later known as the Jews, were God's chosen people. Ang mga Israelita, and later on, nang sila ay nagkahati-hati na, yung pinaka naaiwan na faithful to the Lord were the tribe of Judah, and in short, they were called Jews. Jesus Christ came from the tribe of Judah, and he was also a Jew. Ayon po sa Deuteronomy chapter 7 verse 6 sa Old Testament, sinabi ng Diyos sa mga Israelita na ang mga Israelita ay kanyang mga pinili na bansa. Bakit? Hindi naman dahil sa mababait sila or what. It was because of Abraham sa Old Testament kung bakit napili ang mga Israelita, kasi si Abraham, ang anak niya si Isaac. Ang anak ni Isaac ay si Jacob o si Jacob, at naging ang pangalan ni Jacob later napalitan ng Israel at nagkaroon siya ng 12 anak na lalaki. At so yun po yung umpisa ng tinatawag nilang the Israelite nation. Galing po sa 12 tribo o pamilya na mga anak
ni Jacob na tinawag later on na Israel. So, makikita natin na the Israelites were first called Israelites and then later on they were called Jews. Even Jesus Christ, our Lord and Savior, was a Jew. According to the book of Romans chapter 1 verse 3, Christ is the son of David. Ano ibig sabihin ng son of David? Ang ibig sabihin yun, from the generation, galing sa lahi ni David. Romans chapter 1 verse 3. So si Kristo mismo ay kalahi niya ang mga Hudyo. Subalit hindi lahat ng Hudyo ay sumampalataya sa kanya. Marami pa nga ang hindi sumampalataya. From the book of Matthew chapter 10 verse 5 and 6, nang inutusan ng Panginoong Jesucristo ang 12 apostoles, sinabihan niya ng ganito. Ganito yung kanyang instruction. Do not go to the Gentiles or the Samaritans, but go first to the lost sheep of Israel. Huwag kayong pumunta sa mga hintil, sa mga Samaritano. Unahin niyo ang mga nawawalang tupa ng sambayan ng Israel. So in other words, because they were God's chosen people, God wanted the Jews first to hear the gospel before the whole world will hear the gospel of Jesus Christ. Yan pong sinasabi doon sa Matthew chapter 10 verse 5 and 6 sa instruction ni binigay ng Panginoong Diyos sa mga apostoles. Ito yung tinatawag nilang limited commission because they were only sent to the 12 tribes of Israel na nagsipangalat po sa Judea nung kapanahon na yon. So we see therefore that the gospel of Jesus Christ was preached to the Jews. Ano po ang dahilan kung bakit yaon ay dapat ipangaral sa mga Hudyo? According to Matthew 24 verse 15, ito ay dapat ipangaral sa mga Hudyo bilang saksi, as a witness to all of the Jews, na dumating na ang Mesiyas, itatatag niya ang kanyang kaharian o ang kanyang iglesia, at dapat marinig ng mga Hudyo muna ang ebanghelyo ni Kristo bago ito dalhin sa ibang mga bansa. Yun po ang purpose kung bakit sinabihan ng ang mga apostoles na wag muna kayo pumunta sa mga hintil, wag kayo pumunta sa mga Samaritano. And of course, later on, when the gospel was already preached all over the world, si Apostol Pablo ay nagsabi doon sa Romans chapter 1 verse 16. Sabi niya, the gospel is the power of God unto salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greeks. Titan mo na. So sabi ni Apostol Pablo, ang ebanghelyo ay siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng lahat na sumasampalataya, sa mga Hudyo muna at pagkatapos sa mga hintil. O nireject na mga Hudyo ang ebanghelyo ni Kristo. Pumunta si Apostol Pablo sa mga hintil, sa hindi mga Hudyo. Well, so makikita natin mga kaibigan at mga kapatid, ang estilo, ang strategy, ang teknik ni Apostol Pablo sa pangangaral ng ebanghelyo, yung tinatawag nating mission strategy niya, bago siya pumunta sa mga hintil, mapapansin natin na inuuna niya ang mga Hudyo. Ayon sa mga references natin sa Book of Acts o Aklat na Magawa, chapter 13 verse 5, hindi ko na pababasahin lahat yan, nandun naman sa ating outline. Acts chapter 13 verse 5, Acts chapter 14 verse 1, Acts chapter 17 verse 2, Acts chapter 18 verse 4. Kung gusto niyo po magkaroon ng outline ng leksyon na ito, pwede niyo pong ibigay sa akin yung inyong mga email address at ipapadala ko po ito sa inyo, sa inyong email address, para kompleto makita nyo at mapag-aralan nyo. Kahit ikaw man ay membro ng Iglesia ng Panginoon o kaya naman hindi ka pa membro, nagbabala ka pa lang maging membro ng Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Now notice, in Romans chapter 10 verse 1, the Apostle Paul said, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So dahil Hudyo si Apostol Pablo, bagamat siya pinanganak sa Tarsus ng Cilicia at mayroon siyang tinatawag na Roman citizenship, nandoon yung pagmamahal niya sa kababayan niya ng mga Hudyo coming from the Jewish nation. So sabi niya, ang ninanais ng aking puso
At ang aking panalangin sa Panginoon ay dapat maligtas ang buong Israel. Yung Israel na yun, yung mga Hudyo na yun, sila po yung unang nagtakwil. Hindi sila naniwala kay Kristo. Kung babasahin nyo yung book of Matthew, Mark, Luke, and John, yung ebanghelyo na 4, makikita natin ito, ang rejection, ang hindi pagtanggap ng mga Hudyo kay Kristo. So, anong susunod na pag-aaral natin? The gospel of Christ later on was preached to the Gentiles, na ipangaral na sa mga Hudyo ni Apostol Pablo, subalit hindi naman nila tinanggap. So, anong sabi niya? Well, let's study how Paul preached the gospel of Christ to the Gentiles. From the book of Acts, chapter 9, verse 15, and the book of Acts, chapter 22, verse 21, sa kanyang misyon, ito ang sinabi ni Apostle Paul tungkol sa kanyang estratehiya sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Paul said, "The Lord said to me, Go, I will send you far away to the Gentiles." So sabi ng Panginoong Hesukristo na nagpakita si Kristo sa kanya doon sa daan patungo sa Damascus, sinabi ng Panginoong Hesukristo, ipadadala kita sa malayo, sa mga hintil. Bakit kaya? Well, kung titingnan natin yung istorya ni Apostol Pablo, bago pa siya naging apostol, inusig niya po ang mga Kristiyano sa Jerusalem. Pinaghuhuli niya, pinakulong. Kaya takot ang mga Hudyo sa kanya doon sa Jerusalem at sa ibang lugar pa, sa Syria. Kasi akala nila, nagpapanggap lang na apostol si Apostol Pablo, kaya takot pa rin sila. But sabi ng Panginoong Jesucristo, dahil ikaw ay medyo hindi maganda ang iyong reputasyon sa Jerusalem, sa mga Hudyo, ipadadala kita sa mga hintil. Of course, sinunod ni Apostol Pablo yan, pero inuna niya pa rin yung kanyang mga kababayang mga Diyo dahil mas mahal niya rin sila. So, his focus on preaching to the Gentiles was proven by the following incidents. So, marami pong pruweba na bagamat pinangangaral niya Ebanghelyo sa mga Hudyo, ipinangangaral niya rin ito sa mga hintil, sa hindi mga Hudyo. Ano sabi niya doon sa Acts chapter 13 verse 46, chapter 18 verse 6, sabi niya, "But since you rejected it and judged for yourself unworthy of eternal life, we will offer it to the Gentiles." Sabi niya sa mga Hudyo, sapagkat itinakwil nyo ang Ebanghelyo, hindi nyo tinanggap, at alam ninyo na sa hindi nyo pagtanggap, kayo ay hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Hindi nyo tinanggap So pupunta ako sa mga hintil. Ipangangaral ko ang Ebanghelyo sa mga hintil. Alright, so sabi pa ni Apostol Pablo doon sa Galatia 2:7, 1 Timothy chapter 2 verse 7, and Romans chapter 11 verse 13, Paul acknowledged that he was an apostle to the Gentiles. So, kung si Apostol Pedro ay popular sa ideya na siya ay apostol sa mga Hudyo, ang apostol naman sa mga hintil na nanguna sa pangangaral, naging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo sa mga hintil, sa mga hindi Hudyo, ay si Apostol Pablo po yun, mga kaibigan at mga kapatid. Now, mayroon bang manakagberte? Mayroon bang naakay si Apostol Pablo sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo? Por kung minsan, mag-isa po lang siya. Kung minsan naman, may kasama siya. Pero matapang po si Apostol Pablo, kahit mag-isa lang yan, pupunta yan sa sinaguga ng mga Hudyo, pupunta sa palengke ng mga hintil, ipangangaral niyo Ebanghelyo. Wala po siyang takot. Of course, kasama niya yung Panginoon, kasama niya yung Espiritu Santo, at mayroon siyang kapangyarihang gumawa ng himala. So, yun po ang mga dahilan kung bakit matapang din si Apostol Pablo. Sapagkat siya inutusan ng Panginoon. Pero hindi po siya takot. Well, ano pa? Gentile converts. For example, Dionysius the Areopagite. Itong si Dionysius po, doon po sa Athens, isa po siyang opisyal doon sa Hall of Tyrannus, yung judge sa Athens. He was converted when the Apostle Paul preached the gospel in Athens. Yan po sinasabi doon sa Acts chapter 17 verse 34. Gawa kapitulo 17 talatang 34. Pagkatapos po, pumunta si Apostol Pablo mula sa Atenas
napunta naman siya sa Lystra at sa Derbe. Ito mong Lystra and Derbe ay malapit po doon sa kanyang kapanganakan, yung Tarsus sa probinsya ng Cilicia, province of Cilicia. So si Apostol Pablo pumunta doon sa Lystra at sa Derbe, at doon ay nagkaroon po ng tinatawag na persecution. Nagkaroon ng pag-uusig kay Apostol Pablo sapagkat itong mga Hudyo na siloso, dahil marami na nakikinig sa may mensahe ni Apostol Pablo, ginamit po nila yung mga, sabi na natin, standby doon sa mga lugar na yung mga walang magawa. Sinabihan ng mga Hudyo, ito, masamang tao ito, guluhin natin. So ganun pong sinabi doon sa Acts chapter 14 verse 6, gumamit ang mga Hudyo ng mga tinatawag nating mob, sa English mob, M-O-B, parang mga standby, walang magawa. Ginamit sila ng mga Hudyo para usigin si Apostol Pablo, at yun po ay nangyari doon sa Lystra at sa Derbe, kung saan nagagaling si Timoteo. Well, another example, naging successful naman po ang pangangaral ni Pablo doon sa Antioch of Pisidia. Meron pong dalawang Antioch. Antiochia sa Syria, may Antiochia din sa Pisidia. Ito po sa malapit dito sa Asia Minor. At sabi doon, Acts chapter 13 verse 46 to 48, marami po ang naniwala kay Pablo doon. Kombinasyon ng mga Hudyo at mga Hintil. So yung mga Hudyo doon medyo mababait. Nakinig sila sa ebanghelyo ni Apostol Pedro, at dito po ay naganap doon sa Antiochia ng Pisidia. Doon po ito sa Asia Minor. Ang Asia Minor po, yun po yung bansang Turkey ngayon. So Turkey, pero sa Turkey ngayon, mas marami po ang Muslim kaysa sa mga Kristiyano. So yun po. Now, pumunta na naman si Apostol Pablo sa Macedonia. Macedonia, noon, hindi pa parte ng Greece, but later on itong Macedonia naging part of Greece. The Greco-Macedonian Empire started by Philip of Macedon and then by Alexander the Great. So doon nangaral si Pablo, at ganun pa rin ang nangyari. Itong mga Hudyo, kumukuha ng mga, sabi natin, standby sa tabi-tabi. At dahilan sa mga maling akusasyon nila kay Pablo, nakulong po siya doon sa Pilipos, sa Macedonia. At anong nangyari? Nang siya'y nakulong, nag-aawitan silang dalawa ni Barnabas o ni Bernabe, at biglang nagkaroon ng lindol, napatid lahat, nawala yung tanikala, yung tali kay Pablo, yung chains, yung mga nakatali sa kanya, pati yung ibang mga prisoners nakawala dahil sa earthquake. Gawa po ng isang anghel yon. At nang nakita ng Philippian jailer, yung nagbabantay ng bilangguan, sabi niya, nagulat siya, siguro talagang makadiyos ito. O pinangaralan ni Pablo, at patapos ang pangangaral, sabi ng tagabantay ng bilangguan, ano ang aking gagawin upang ako'y maligtas? So pinangaral agad ni Pablo yung ebanghelyo. At yung tagapagbantay ng bilanggo na yun, wala pangalan Philippian jailer lang. Ang nangyari, nilabas niya si Apostol Pablo, dinala sa bahay niya, hinugasan, at pagkatapos pinangaralan sila, at yung gabing na yun, naging miyembro, naging Kristiyano ang tagabantay ng bilanggo, pati na rin po ang kanyang kasambahay. Ganun po ka-powerful ang ebanghelyo na pinangaral ni Pablo. Yan, mababasa natin sa Acts chapter 16. Verse 13 to 15, and Acts chapter 16, verse 33. Ganun po ka-powerful ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, na kahit tagabantay ng bilanggo na nagbilanggo kay Apostol Pablo doon sa Pilipos ay naging Kristiyano. Ganyan po ka-powerful ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Now, doon po sa Romans chapter 16, verse 5, mayroon siyang binanggit na tao. Ang pangalan ng taong ito ay si Epenetus. Ayun pag spelling yung pangalan. Epenetus or Epenetus. Ito po yung unang Kristiyano doon sa Asya. Ayon kay Apostol Pablo sa Romans chapter 16 verse 5. And ano pa? Nang siya ay pumunta ng Epeso, malaking syudad, seaport, commercial city, maraming tao, mayroong templo ni Diana, may templo ng emperador doon, malalaki yung Colosseum, palengke, etc. So sikat na sikat yung Epeso. At doon po ay tumagal si Apostol Pablo
more than 2 years. At dahil sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo, ano pong nangyari? Yung mga taong gumagawa ng mga ribulto in honor of Diana or Artemis, the goddess of the Ephesus, goddess of fertility daw, sabi nila, nawala yung negosyo ng mga tao. Itinapon nila, hindi na binibili yung mga ribulto na dedicated to Diana or to Artemis. So nagalit yung mga gumagawa ng mga ribulto, ng mga imahe na yon. At anong ginawa nila? Pareho pa rin. Yung mga standby sa kanto, pinagdadala nila, sabihan nila, pumunta sila sa mga opisyales. Itong Apostol Pablo nito ng gugulo. At dinala si Pablo doon sa Colosseum, sa teatro, at muntik na siyang mamatay doon. Pero merong isang opisyal ng Efeso at sabi niya, bakit kayo nanggugulo? Si Artemis, si Diana, God natin niya, may templo dito, bakit kayo nanggugulo? At itong taong ito, kung talagang may sumbong kayo, dalhan nyo sa korte. O napatahimik nung opisyal na yon, kaya si Pablo ay hindi rin nagalaw doon sa Efeso. Pero marami po ang na-convert, ang naging Kristiyano sa Efeso at ebidensya. Acts chapter 19 verse 26 and Acts chapter 19 verse 19. Gawa 19:19, ang ebidensya na sila ay nakonverte kay Kristo, hindi kay Apostol Pablo Naging Kristiyano dahil sa pangangaral ni Pablo, pero nakonverte sila kay Kristo. Ano pong ginawa? Marami pong mga salamangkero doon. Maraming gumagawa ng mga salamangka, mga pangkukulam, at yung mga taong yon, marami silang libro, dinala nila sa bayan, pinagsusunog nila yung mga libro nila sa salamangka, sa pangungkulam, at ang halaga, ayon sa kay Lucas, Acts chapter 19, verse 19, ang halaga ng mga librong nasunog ay umabot po sa 50,000 pieces of silver. Alam nyo naman, silver, pilak, mahal yan. Hindi natin alam sa value natin ngayon, but may be, baka abot ng milyon. So ganun po, katindi ang Ebanghelyo ng Panginoon, katindi ang kapangyarihan ng Panginoong Kristo. Ang Ebanghelyo ng Kristo ay siya pong nagdala ng katotohanan doon sa Efeso. At marami po ang naniwala kay Kristo. Iniwan nila yung mga idolo nila, mga ribulto nila, iniwan nila yung pangkukulam nila, iniwan nila yung mga salamangka nila. Ganun po ka-powerful ang Ebanghelyo ni Kristo. Dahil po sa isang Apostol Pablo, ang kanyang strategiya na ipangaral ng walang takot ang Ebanghelyo ni Kristo. Now, nang siya'y sumulat sa mga Kristiyano sa Roma, chapter 15, verse 24 to 28, hindi pa po siya napunta ng Roma, pero meron ng iglesia doon. Sinulatan niya yung mga Kristiyano sa Roma. Dadaan ako dyan sa Roma, hindi pa siya nakukulong Dadaan ako dyan sa Roma, at kapag ako'y nakaraan na, dadalawin ko siyempre kayong lahat. Mag-uusap tayo, kukentuhan. Pero pupunta po ako sa Espanya. O meron na pong Espanya ng panahon ni Apostol Pablo. Kala nyo, panahon lang ni Magellan. Hindi po. Panahon ni Apostol Pablo, meron na pong Espanya sa Biblia. So, yun po ang gusto niya. Now, let's go to the third part of our lesson. House churches were also established. Sinabi ko kanina, dahil wala pang mga malalaking gusali, malalaking katedral, nagkaroon na lang po ng katedral ng si Constantine ang naging emperador ng Roma. 300 years na po ang Kristyanismo sa Asia, sa Europa, sa Grecia, etc. pa sa buong Roma. Bago dumating itong si Constantine the Great at pinatigil niya ang persecution. Pinatigil niya ang pag-uusig. Bago siya, marami pong emperador, pinapapatay nila yung mga Kristiyano, pinatatapon sa apostoluhan, napunta ng Patmos. At ayon sa history or kasaysayan, secular history, ang mga apostoles, mga disipulo, marami po sila ang naging martir, namatay para kay Kristo. Hindi nila isinuko ang kanilang pagiging Kristiyano. Now, anong nangyari? As Christians were persecuted by the Jews, according to Acts chapter 8 verse 1, they started meeting in houses. Doon po sa Jerusalem, nagkaroon ng pag-uusig sa mga Kristiyano. So anong ginawa ng mga Kristiyano?
Sila po ay nagsipangalat, nagpunta sa iba't ibang lugar at walang katedral. So anong ginagawa nila? Nagtitipon po sila sa mga bahay-bahay. Ang iba naman, sabi ng history, they were meeting in catacombs. Ano po yung catacombs? Catacombs were actually underground burial places. Mga libingan na nasa ilalim ng lupa. Alam nyo ba, may totoong pangyayari dito sa Pilipinas, doon po sa Agoola Union. Yung katedral ng Agoola Union, mayroon pong doon sa altar, mayroong hagdanan, at doon, bababa ka sa hagdanan nun, mayroon silang tinatawag na catacombs. Doon po sa kwarto na yun, malaking kwarto, parang isang teatro. May mga pangalan ng mga taong nakalibing, pero hindi po yung taong nakalibing. Nandun na yung mga buto-buto, mga pangalan nandun. So meron pong underground places katulad ng panahon ng Apostol Pablo doon po sa Agoola Union. Now, makikita natin sa Biblia, according to Acts chapter 12 verse 12, Peter went to the home of Mary, mother of John Mark, and found people there praying. So sa bahay ni Maria, na ina ni John Mark, Juan Marcos na pamangkin ni Bernabe, mayroon pong mga taong nagtitipon doon at sila'y nangangaral o nananalangin. Nalangin na time na yun, nakukulong po si Apostol Pedro. Alright, ano pa? Mga ebidensya na may mga iglesia na nagtitipon sa mga bahay-bahay lamang noong panahon ng mga apostoles at ayon po sa mga sulat ni Apostol Pablo. Number 1, greet also the church that meets in their house. So sa pamamahay ni Priscilla at si Aquila, ayon sa sulat ni Apostol Pablo, Roma 16:3-5, mayroong bahay or house church doon sa bahay ni Priscilla at si Aquila. Meron din sa bahay ni Aristobulus, Romans chapter 16 verse 10, mayroong iglesia na nagtitipon sa bahay ni Aristobulus. Meron ding iglesia na nagtitipon sa pamamahay ni Narcissus, Romans chapter 16 verse 11. Meron din iglesia sa pamamahay ng Philippian jailer, yung tagabantay ng bilanggo doon sa Pilipos, at sa pamamahay pa rin ni Lydia, isa pong negosyante. Yan ay mababasa natin sa Acts chapter 16 verse 13-15, Acts chapter 16 verse 33. Mga aklat na mga gawa po yan. Corinth and Greece had also house churches, particularly in the house of Gaius. So doon po sa Corinto, marami din pong iglesia na nagtitipon sa mga bahay, especially doon sa bahay ni Gaius or Gaio, Romans 16 verse 23. And there were also Christians meeting in the house of Philemon. Philemon chapter 1 verse 1 and 2, may mga Kristiyano rin na nagtitipon sa pamamahay ni Philemon. Bakit sila nagtitipon sa mga bahay? Sabi ko kanina, for 300 years, ang mga Kristiyano ay pinag-uusig. Panahon na lang ni Constantine the Emperor, nagkaroon tinatawag nilang Edict of Toleration or the decree to stop persecuting and killing Christians. Doon po nagsimula ang pagtatayo ng mamalaking building o gusali. Last part of our lesson, hindi lamang nagkaroon ng house churches, nagkaroon din po ng pagtatalaga ng mga elders and diakono. Elders, matatanda, pero may iba po silang pangalan. Tinatawag din silang bishops or obispo, tinatawag din silang presbyters, tinatawag din silang mga iba pang pangalan, puro official, but the same person, elders, they were all called bishop, and they were also called presbyters. Alright, so pastors also. Now, ano po ang ebidensya? Well, makikita natin sa history ng Book of Acts, aklat na magawa, si Apostol Pablo ay nagtayo ng mga iglesia sa Galacia, sa Pilipos, sa Thessalonica, sa Corinto, sa Efeso. At ayon sa Acts chapter 15 verse 35, the Apostle Paul and Barnabas stayed in Antioch of Syria, teaching and preaching with many others also. So doon po sa Syria, hindi lang si Pablo at saka si Bernabe ang nagtuturo, kundi meron pa bang ibang mga tapagturo. Paano sila nagkaroon ng kapangyarihan at abilidad na magturo? Well, the Apostle Paul, being an apostle, meron po siyang kapangyarihan mag-transfer ng power to perform miracles, the power to speak in tongues,
and others because he was an apostle. So yun po, pinagbibigyan niya ng abilidad, talento ang mga tao para sila makapangaral. Wala pa pong Bible school no na katulad ngayon. Wala pang mga Christian university. So dahil sa kailangan ng pangangaral, wala pa pong naisulat na ebanghelyo, merong Old Testament, so kailangan po na may gifts of speaking, gifts of teaching, etc. Ang mga Kristiyano noon sa pamamagitan ng mga apostoles. Pero ngayon, wala na po yan. Wala ng apostol. Wala nang pwedeng bigyan ng karapatan at abilidad na kapagsalita ng iba't ibang wika na hindi niya pinag-aralan, gumawa ng himala. So, according to Ephesians chapter 4 verse 12, Paul wrote that saints must be appointed for the ministry, for the edifying of the body of Christ. So, sabi ni Apostol Pablo, sinulatan niya yung iglesia sa Efeso 4:12. Kinakailangan kayo ay magkaroon ng tinatawag na karapatan, abilidad na magturo ng salita ng Diyos para mampalakas nyo ang lahat ng iglesia, lokal na iglesia, hindi yung maraming iglesia ng denomination, kundi the Church of Christ was actually local and at the same time, of course, universal. There is only one church, pero in every place, mayroon pong lokal na iglesia. Sa ibang translation, sabi nila, diocese. Now, doon sa book of Titus, chapter 1, verse 5, pinapunta ni Apostol Pablo itong si Tito, sa English, Titus, Tito, at sabi niya doon kay Tito, ayusin mo ang mga iglesia na dyan. In other words, marami na pong iglesia doon sa isla ng Cyprus, at sabi niya, magtalaga ka ng mga elders, ng mga matatanda, pastors or bishops in every town or in every church. Ang ibig pong sabihin, doon sa Cyprus, mga kapatid, hindi lang po isa ang iglesia na inatatag. In other words, Paul went there and preached, but there were so many places na nagkaroon ng lokal na iglesia ng Panginoon. That is why Titus was sent there to set things in order and also to appoint elders and every local congregation. Yan po ang ibig sabihin. Wala pong tinatawag na bishop, pastor, na siya ay handling all the churches in the world. Wala pong ganong set up noon. There were only local churches. At every local church, meron pong elders, meron pong diakono. Ang elders, tinatawag din pong pastors, tinatawag din pong bishop, and tinatawag din siyang presbyters. We can have a study on that later on. Ano pa? Elders led the church at Ephesus. Ebidensya na the first century Christian had elders and deacons. Okay. Ano pang pa-ebidensya? Well, doon sa Acts chapter 20 verse 17, 1 Timothy chapter 5 verse 17 and 18, nandun po yung mga qualification ng mga elders. These were also called bishops or pastors. Doon sa Epeso, ipinatawag ni Apostol Pablo ang mga elders sa Epeso at ay kinausap niya doon sa Miletus. Alright. Churches in the dispersion or diaspora had elders. James chapter 5 verse 14, yung mga Hudyo po nagsipangalat sa buong mundo noon. They were persecuted and they were scattered all over the world. Hindi lang po sa Palestine, hindi lang po sa Jerusalem. May mga Hudyo. In fact, panahon ni Manuel Quezon, tumago yung mga Hudyo doon dito sa Pilipinas, doon po somewhere in Eastern Visayas, nung si Manuel Quezon pa ang presidente ng Pilipinas during the Commonwealth. Di ba nagkaroon ng Second World War, pinag-uusig ni Hitler ang mga Hudyo, at some of those Jews, nakarating po sila sa Pilipinas at nagtago doon po sa parting Eastern Visayas, panahon po ni Manuel Quezon. So yun po yung historical evidence, mga kaibigan at mga kapatid. Now let's go to the conclusion. Ano po yung conclusion sa ating leksyon tungkol sa estratehiya ni Apostol Pablo sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Kristo? Paul's desire to preach the gospel in unreached areas led him to the eastern Mediterranean region of the Roman Empire. Ulitin ko po. Sa kanyang kagustuhan na ipangaral ng Ebanghelyo sa mga lugar na hindi pa nakilala si Kristo, makikita natin sa history, Book of Acts, and of course other secular history, na si Apostol Pablo po, siya ang nangangaral, sinatawag ng Eastern Mediterranean region of the Roman Empire. Yung Eastern Mediterranean region, yun po yung malapit sa
Israel, sa Jerusalem, itong Eastern, like for example, Asia Minor, doon po siya nag-concentrate. Although nangaral din siya sa Grisya, sa Macedonia, sa Cyprus, pero ang concentration niya po ay Antioch of Syria, Antioch of Pisidia, Asia Minor. Doon pa nag-concentrate siya po sa Pablo. Yun po yung sinasabi nilang Eastern Mediterranean region of the Roman Empire. Bakit Mediterranean? So yung dagat doon, ang tawag po nila Mediterranean Sea o dagat ng Mediterranean. Mediterranean means in between the islands. Mediterranean, in the middle of the islands, nasa middle po. Sa kabila, Europa, sa kabila, Asia. So kaya tinawag na Mediterranean Sea. Hindi po Western Philippines Sea yun. At sa buong Imperyo Romano, nung panahon na yon, ang bansa na makapangyarihan ng panahon na yon ay ang Roman Empire. Actually, sabi nga nila, it lasted about almost 1,000 years, ang Roman Empire. And of course, ngayon wala nang Roman Empire. Meron na pong malaking iglesia na nasa buong mundo. Yan po yung tinatawag nilang Roman Catholic Church, na ang pinaka-leader na yan ay ang Santo Papa. So, the Apostle Paul set up churches in Syria, Asia Minor, which is modern Turkey, set up churches in Greece, Achaia and Macedonia, set up churches in Cyprus and then Rome, and we do not know whether he reached Spain nung panahon na yon. So, preachers of the 21st century, tayo pong mga ngaral ng 21st century, 2025, 21st century na po tayo ngayon, can learn so much from the Apostle Paul's strategy. Ano po yung natutunan natin? Ang natutunan natin, simple. Paul would preach first to the Jews. Then if the Jews would reject him, he would go to the Gentiles and then preach in many places, the marketplace, sa plaza, and of course, mga Hudyo, unahin niya po sa sinaguga. Pero matapang po siya kahit mag-isa siya. Sumusugod po si Apostle Pablo. That's his strategy. And of course, with the gift, the guidance of the Holy Spirit. So, ang question, pwede ba nating gayahin ang estilo, ang technique na Apostol Pablo sa pangangaral ng Ebanghelyo sa ating kapanahon? Pwede po kung gustuhin natin. With the guidance of God, the Lord is still with us. Even during the time of Paul, pwede rin maging kasama natin sa ngayong kapanahonan. As we conclude, let me ask you this question, brothers and sisters. Kung kayo po ay hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa channel na ito. Libre po, walang bayad, and we can give you the outlines of the lesson, and also you will be notified kung merong mga new videos. Now, if you are not yet a Christian and you would like to become a preacher, just like the Apostle Paul, first you have to do the following. Number 1, you have to believe and to be baptized to be saved. Marcos 16:16, sabi ng Panginoon sa Kristo, maniwala kayo at magpabautismo para kayo ay maligtas, magkaroon ng spiritual na kaligtasan. Ano pa sabi ni Apostol Pedro? Magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa kapatawaran ng inyong makasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo, the indwelling of the Holy Spirit. And bakit? Kailan kayo tatanggap? Kung inaintindihan nyo, no, now is the day. Today is the day of salvation. Now is the acceptable time. Do not delay your salvation, dahil hindi natin alam ang future. Hindi natin alam ang bukas. Hindi rin natin alam kung kailan babalik si Kristo. That is why Jesus Christ is calling you through Matthew chapter 11 verse 28 and 30. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Ano sabi ni Kristo? Lumapit kayo sa akin, kayo lahat na nabibigatan, hindi po pabigat na physical, kundi pabigat na spiritual, inyong mga kasalanan, ialay nyo kay Kristo, siya ay magpapatawa sa atin. Ang kanyang pabigat ay hindi mabigat, magaan, at bibigyan niya tayo ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Maraming po salamat, and let's have a prayer before we end our lesson. Our Lord God in heaven, thank you for the lesson that we have learned through the lesson about the vision strategy of the Apostle Paul.
based on the book of Romans chapter 15 verse 30, where he said, He will preach the gospel where Christ is not yet named. Ganun po ang strategy ni Apostol Pablo. So we pray, O Lord, that all preachers, gospel writers, and even evangelists, disciples would be adopting the style of the Apostle Paul and preaching the gospel without hesitation, with courage, anywhere, to the Jews and also to the Gentiles. Bless this lesson, bless our hearers, bless our listeners, bless all subscribers, and bless all our supporters, especially Brother Rico G. Canlas and Sister Sally of San Fernando City, Pampanga, Sister Rose and June Talasco of Canada, Brother June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, Ed and Sister Beulah Lauder of California. I would like to greet everybody, my sister in Cebu, and of course Neil, Imperado, all the Imperado family, Brother Nars Tuanyo and Dao Capis and his wife Bibing, and all Christians all over the world, all over the Philippines. God bless us all, and continue to study the Word of God. We ask all the things, Lord, asking for thy forgiveness for the sins that we have committed against you and against our fellow men, as we also forgive those who trespass against us. In Jesus' name, we ask all these things, Lord. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.